Kamusta po yung sitwasyon ng forest fires? Lalo pa bang kumalat or humina na? Is it under control? Currently, here in the Cordillera region, meron po tayong ongoing na 9 forest fires po in the different parts of the province of Benguet. Okay, 9 forest fires. Can you paint us a picture, Inspector, like where are these fires? Malapit po ba sa mga heavily populated areas? Is it way out there? Tapos yung usok lang na dadala ng hangin near kung saan nakatira yung maraming tao? So, mostly, yung mga forest fires po natin ngayon na nangyayari is malayo naman po siya sa residential areas po, ma'am. Inspector, yung forest fires po na binanggit nyo, ano po yung mga areas na apektado nito, loob at labas po ng Benguet, tsaka ilang araw na po yung forest fires? So, currently po, ang ongoing fires po natin ngayon is dito sa province of Benguet, in which 2 po sa Itogon, and then 4 po sa municipality ng Bukod, 1 po sa Tuba, and 1 po sa Kabayan, Benguet po, ma'am. Okay, so medyo hindi siya ganun kalayo kasi I personally have been to Tuba, I've been to Itogon. So may mga tao doon. At this point in time, Inspector Janelle, alam na po ba natin ang dahilan ng mga sunog? Meron po bang, I don't know, baka may kaingin system dyan or may nagtapon ng upos ng sigarilyo or dahil po ba sa climate change, matinding dry season or dry spell na dulot ng El Nino ngayong taon? Regarding po sa causes po ng ating forest fire, it is still under investigation po by our bureau. Okay, but do you have any leads kung what could be the cause? Kasi kung 9 po yan na sabay-sabay, hindi naman po dikit-dikit, baka it's an environmental or kumbaga natural causes? Based on the reports po na binigay sa akin ng aming operations division, initial findings pa po, but these are not yet final. So, meron po sa yung slash and burn or yung nga po tinatawag na kaingin, agricultural land clearing operation or rubbish and bonfire. And of course, ma'am, dahil malapit na po ang El Nino, yun po, nakakadagdag po yun sa factor kung bakit po nagkakaroon po ng forest fires. Inspector, nabanggit niyo na rin po yung El Nino, no? With the dry condition, yung temperature, pati na rin po siguro yung hangin, yung direksyon ng hangin. Lahat po ba to, yun na yung factors na nakikita nyo? And gaano nga po ba katuyot ngayon sa Benguet? So, last week na pumunta po kami sa Pag-asa because we also had conducted an interview there. Ang index po ngayon for the El Nino, kung sabi nila is 1.7. So that means po is dry po talaga and mainit na po yung natin, yung kalupaan po. Ano po yung plano ng BFP dyan at pati na rin ng local government dyan sa Benguet para ma-contain yung mga fires? Ano po yung mga strategy na ina-employ nyo, ni-roll out ninyo in order to contain the fires and for it not to spread? Yun nga po, ma'am. Meron naman po tayong mga plans para po dito nga po sa mga nangyayaring mga sunog po, hindi lang po sa forest fires, but of course sa iba't ibang klase po ng sunog na pwede mag-transpire. And then, we are in close coordinations po sa mga other agency po na pwede pong tumulong sa ating bureau. Inspector, speaking of pagtulong, sapat naman po ba yung mga firefighters na meron to contain or yung 9 forest fires to handle that? Kailangan pa po bang madagdagan yan? As of now, sapat naman po ang ating mga personnel na pumupunta po sa mga areas na affected po ng ating forest fire. And yun nga po, may mga ibang agencies po naman na tumutulong po sa BFP CARP.